Hello! Yes po. Hello po. Hi! Magandang umaga if you're in the Umaga. Philippines. Nasa Pilipinas Yes ka ba? Yes po, Papa Jack. Alright, good morning. Can you speak louder? Ito na po. Wala ka namang ginawa, ito na po. Pera. Nilakasan ko po yung volume. Hindi yung bibig mo. Ano may volume Okay na yung po. bibig mo? Okay na po. Ayan, medyo clear na. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Handheld lang? Apo. Good morning to you. What's your name? Yes. Lisa po. Lisa. Yes. With an S or with a Z? S. Okay. Hindi niya totoong pangalan. Nagdalawang isip siya. So, naisip niya, ano kaya magandang ano ko? Blackpink, Lisa. Yan. Lisa Soberano po. Liza yun eh. Anyways, ilan taong ka na? Liza, sorry. 32 po. 32 and calling from? Rizal. Rizal. Naku, malapit ka sa pinag-check-inan nung ano, yung... Oo nga po, narinig ko nga po. Alam mo ba yun, yung Mariposa daw doon? Opo, alam ko po yun. Ba't mo alam? May nahuli ka na rin ba doon? Ako po. Ako po mismo. Ikaw yung nahuli doon? Hindi po nahuli. Okay. Hindi po nagpahuli. Okay. Anong... mukhang iba tong kwentuhan na to. Anyways. Opo, medyo malupit po yung kwento natin. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Lisa? Ano lang po, housewife. May tatlo po akong anak and may asawa po ako na 16 years na po kami. Tatlo anak mo, ilan taon na panganay mo? 14 po. 14. Kasunod? Opo. 11. The next one, the last one? 5 years old po. Mahaba-haba pa ang biyahe, ha? Di ba? Long way to go bago mo, di ba? Kasi papaaralin, di ba? Opo. Anong trabaho ni Mister? BPO po siya. Supervisor po siya doon. Ba't tayo magkausap ngayon? Gusto ko lang pong i-share yung nangyari sa buhay ko, mga pagkakamali ko po sa buhay ko. Okay. Kasi hanggang ngayon po ay pinapatay po ako ng konsensya ko. Mga nagawa ko, sa mga nasaktak ko mong tao. Naiiyak po ako, kinakabahan kasi ako. Interesting. Hindi ko po alam kung maiintindihan ako ng mga listener natin. Well, you are not here to please our listeners. You are here to have a conversation with me. Opo. Alright, so their opinion matters to them. My opinion should matter to you. Opo. Okay. Well, what happened? Actually po, hindi po kami naging okay nung mister ko in 16 years. Kasi po, nalulun po ako sa sugal. Then, napasok po ako sa industry ng walk. Yun po. Kasi po, nabaon po kami sa utang. Then, yung mga anak ko, napabayaan na rin dahil wala po siyang work. Ako po yung nagtaguyod ng family namin. Alam niya to? Hindi niya po alam. Actually, umamin po ako sa kanya nung sa second time around na nag-cheat po ako. Maraming beses na po ako nag-cheat sa kanya. So wait lang, nagkakaroon ka ng clients? Yes po. Nagkakapera ka? What do you tell him? Saan nanggagaling yung pera? Hindi niya po alam kasi sobrang iwala niya po sa akin na hindi ko kayang gawin sa kanya yun. Actually, sinasabi ko lang po is rumarakit ako sa mga posting, ganun po. Tapos hinahatid-hatid niya po ako. Actually, hinahatid niya po ako malapit mismo sa hotel pero hindi po siya nagtataka, hindi niya po sinusundan. Sobrang bait po kasi ng asawa ko. Wala po ako masasabi sa kanya. What? Ano ba? Sorry ba? Hosting. Anong party meron dyan? Parang wala naman tao dyan. Parang walang gano'n. Hindi po yun yung mismong ginagawa. Actually, nag-walker po talaga.
Sorry ano yung walk around? Escort po. I mean, yeah, I get it. Hindi mo na ako bata, but you're having sex with another Yes po. guy. Hindi, Yes pag po. inihatid ka mo, nagpapatid ka sa kanya. Opo. Hindi tinatanong, ano meron niya? Ba't kita hatid dyan? Yun po yung sinasabi ko sa kanya na may racket po ako. Anong Kumikita racket? po ako yun nga po, yung hosting na kunwari ano po ako sa mga event, parang model, ganun po. Hindi po siya nagtataka sa akin. Okay. How long did you do this? Like, yung pag-walk? 2 years po. 2 years. So, countless clients yan, ano? Po. Actually, meron naman po yung mga talagang client na yung parang personal ko po na nagda-direct sa akin na hindi naman po iba-iba. Yung parang ano po. Regular, parokyano. Regular po. Opo, tama po. Regular client. 2017 po yun. 2017, tama. Okay. Ayun po. Tapos, ano ko po ba sisimulan? Then, ito lang po 2 years po, 2024. Bumalik po ako sa industry. May nakilala po akong isang guy. Wait lang. So, nung first phase, it was purely a job to you. Apo. Yun yung 2 taon. Apo. Tapos nagpahinga ka. Nagpahinga po kasi po, nanganak po ako dun sa bunso ko. Okay. Nabuntis po ako ng husband ko. Well, it's a stupid question to ask, but it makes sense to ask. But sure kang anak niya yan? Apo. Kasi po safe naman po yung sa mga walker kasi naka-CD po. CD is? Condom. Okay. So, kala ko compact disc. Ang bobo ko rin. Yun na yun. Oh my God, ano ba yan? Sorry. Hindi po. Pasensya ka na ha. Medyo hindi ako familiar sa mga words. CD is, okay. Kala ko. CD po yung keyword po na namin. Sorry, pero inimagine ko yung compact disc pinapasok. May butas kasi. Ay. Oh my God! Naisip ko, may butas doon eh. Ginagamit yun. Ano ba yan? Ano ba itong Papa Jackson ninyo? Hindi maganda to. Hindi ko to alam. Dapat well-versed ako dito. Anyway. Hindi ko alam kung ikaka-proud ko to, ikakainis ko sa sarili ko. Ay, hindi ko nga rin po alam kung may intindihan niyo po ako, pero maintindihan ko naman. Hindi ko lang alam yung mga CD. Opo. At least I learned something tonight. So, wait lang. Nagpahinga ka. Ba't ka pa bumalik? Nalulun po ulit ako sa casino. Paano mo nagagawa mag-casino eh? I mean, saan part mo sinisingit? Actually kasi po yung mga parents ko rin po is nagsusugal din po talaga. Mga titas ko. Kasama ko rin po sila sa casino. Malalaking casino like Resorts World Ocada. Okay, ganun. City of Dreams, ganun po. Tapos yun na naman po, same cycle. Nalubog na naman. Hindi na po nagkakasya yung sinasahod ng asawa ko kasi nga po. Nabaon po kami sa utang. Bumalik po ako sa industry. 2023. Let me ask. It must have been so lucrative para... Tama ba ako? It must have been lucrative, meaning it must have brought you substantial amount of money. Para para... Tama ba ako? Para at some point makalimutan mo, teka lang muna.
how much were you earning yung average per week? Sa casino po? No, sa yung work. Sa work po. Per day po. Hindi, yung 1 week, yung average per week na lang. Depende po kasi sa client yun. Kung How sino much po yung how much was the mag-a-avail. most that you earn in a week? Siguro po mga 30. 30 per week. Opo. Okay. Okay. So, Tas tama ba yung yung pagkakaintindi ko that you mainly did this to finance your addiction? pang makasarili po na desisyon sa buhay. Yun po yung pagkakamali ko. Okay. Na nasundan. Nagkamali na naman po ako na nagkamali. Nung pagbalik mo the second phase, gaano katagal mo ginawa? Bali 2 beses lang po akong may naging client na regular. Tapos yung pangalawa po, yun naman po yung naka-live-in ko naman po. Iniwan ko po yung pamilya ko. So niligal mo sa mister mo na iwanan na kita? Opo. Tapos inamin ko rin po sa kanya nung na nagganon po ako. Doon ko po nakilala. Nakipag-live-in po ako dun sa lalaki. Hindi po kami naging okay kasi nga po iba yung ugali. Masama po yung ugali niya. Nanakit. Ganun po. Na hindi po ganun yung asawa ko. Hindi ko po naranasan sa asawa ko na ipahiya ako. Papabarangay pa po ako. Sasabihin sa akin na pok ka, ganito ka, saan ba kita nakilala? Saan ba kita dinampot? Pag nag-aaway po kami, ganun yung lagi yung sinasabi sa akin. Hindi rin po kami nagtagal. Bumalik po ako sa asawa ko. 1.5 year po kami nagsama. I mean, the day that you left your husband, what did you tell him? How did you tell him? Sinabi ko po sa kanya, actually nakakaramdam na po siya na may iba ako kasi umaalis po ako lagi nang hindi niya alam. Kasi nakatira po kami dito sa parents ko. Tapos ang ginagawa ko po, pinapauwi ko siya. Kunwari may lakad kami ng mga kaibigan ko, hindi niya po alam na nakikipagkita po ako doon sa lalaki. Oh my God. Ayun po. Hindi, paano mo inamin sa kanya yung pag-walk? Actually, sobrang kapal nga po ng mukha ko kasi harapan po, kaharap yung binan ko. Kausap ko yung lalaki kasi gustong patunayan ng lalaki na wala na talaga kami ng asawa ko. Gusto niya pong malaman kung nagsasabi ako ng totoo sa kanya. Ganun pong karag-garapalan yung ginawa ko sa kanya, sa sister ko po. Ano sabi niya nung malaman niya? Wala po ako narinig sa kanya. Na kahit hindi niya po ako sinumbatan. Wala po ako narinig. Umuwi lang po siya sa kanila. Sinama niya po yung mga anak ko. Nakisama po ako dun sa lalaki. Ilang weeks pa lang po kami magkakilala. Nagsama na po kami kasi nakita ko po sa kanya yung support talaga. Kasi po yung asawa ko po, sobrang bait, sobrang tahimik. Parang sa 16 years po namin na pagsasama, hindi ko po naramdaman sa kanya yung sweetness. Parang nawala po yung spark kasi puro problema po yung nangyayari. Pero dahil po naman sa akin din yun, kasalanan ko rin po. Na-admit ko naman po yung kasalanan ko. Actually, ngayon lang din po ako natauhan sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. Pagkakamali ko sa buhay. So, nung nakipag-iwalay ka doon sa naka-live-in mo, what happened? Bumalik po ako sa asawa ko. Tinawagan mo siya, kinontak mo siya? Opo. Pero patuloy pa rin po ang pagkikita namin itong lalaki kasi po, binahal ko po talaga yung lalaki. I mean, the day you decided to go back to your husband,
Was it through a text or through a phone call? Actually, ilang buwan pa po kasi siya nag-stay dito sa Rizal. Kasi nga po nag-apartment po kami. Nag-stay pa rin po siya kasi po iniwan niya rin yung pamilya niya para sa akin. Pati yung anak niya. Ano, ang kinikwento mo yung nakalibin mo. Opo. Hindi, yung, di ba, bumalik ka sa mister mo, di ba? Mm. Kamo. I mean, nung babalik ka na, tinawagan mo siya o tinext mo siya? May communication pa rin po kami. Kasi po, ang ginagawa po ng husband ko, kahit po may kinakasama akong iba, yung mga utang po namin na natira, siya po yung nagbabayad. And how did you tell him na gusto bumalik sa'yo? Through text or through phone? Kinausap ko po siya na wala na ganun po yung nangyayari sa akin, na sinasaktan po ako ng lalaki, pinapahiya po ako. Ako pa po yung nagpapabarangay sa akin. Tinanggap niya po ulit ako. Okay. Na wala po ako narinig sa kanya kahit sumbat. Kasi ginawa daw po niya yung para sa mga anak ko. Sobrang bait po kasi ng asawa ko. How are you today? Hindi po okay. Kasi Why? po may nagawa na naman po akong kasalanan. Yung pinakamabigat po na kasalanan na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. What is that? Hindi po kasi niya alam na nabuntis po ako. So, sobrang takot ko po na mawala ulit yung pamilya ko. Yung mga anak ko may masaktan na naman po ako ulit. Kasi po okay na po kami. Nasama na po ulit kami. Ilalaglag ko po yung bata. Kambal. Kailan mo ito Yun po ginawa? yun sa lalaki. Last year lang po, November. Ayoko na po kasi may masaktan. Sobrang bigat po sa akin yung ginawa ko. Hindi ko po alam. Ginawa ko lang po yung tama. Anong tama? Paano naging tama yan? Hindi ko po kasi kayang masaktan ulit yung mga bata. Pero hindi tama Yung yan. anak ko. We cannot Opo, alam ko categorically po say yun, na tama yan. Ginawa mo yung convenient sa iyo. Hindi yun tama. Kasi kung babalik po ako sa lalaki, willing naman po siyang panagutan ako. Kaso po, masasaktan ko na naman po yung asawa ko sa yung tatlo ko po anak. Okay na po kami. Yung mga anak ko. Kasi nga binalik mo yung mister mo pero kinakatagpo mo yung isa. Opo. Hindi ko po alam na buntis ako. Tapos, ang sinabi ko po sa mister ko sa kanya, kasama ko pa po yung mister ko na nagpalaglag, siya po yung tumulong sa akin. Wala po siyang alam na hindi kanya yun. Hanggang ngayon po, dala-dala ng konsensya ko. Hindi ko po alam kung dapat kong gawin. Well, as you should. I mean, I will not comfort you sa part na yan. You have to suffer the full force and burden of what you've done. It will one day you're going to be wiser learning from it, but it has to stay with you. Alam ko po mali yung nagawa ko. Kaso ito po yung tama na gawin ko eh. Hindi tama Para yan. lang po wala We are nang masaktan. never going to agree na tama yan. It was not the right thing. It was just convenient to you. Magkaiba yung tama at convenient. Hanggang ngayon po wala siyang alam. Hindi po kanya yung bata na dinahilan ko na lang po sa kanya is hindi na po ako pwede magbuntis kasi nga po may goiter po ako. Pumayag po siya. Tapos umiiyak po siya nung ginawa namin yun kasi hindi niya po alam na hindi pala kanya. Sobra pong konsensya ko na. Kasi pag sinabi mo sa kanya, marireveal mo na niloloko mo pa rin siya kahit nagbalikan kayo.
Tama? Opo. Ngayon, nalaman po kayo na gano'n po yung ginawa ko. Sinumpa niya po ako halos pura sa kanya. I'm sorry, I Kasi willing lost. na naman daw po. I'm sorry, I lost you there. Ano yun? Galit na galit po sa akin yung lalaki kasi nga po yung ginawa ko dun sa anak niya, sa kambal niya. Pinalagdag niya po ay willing naman daw po niyang gawin lahat. Kasi gusto niya nga po magkaayos kami kasi nga po bigla ako nabuntis. Okay na kami. Hindi ko po alam na mabubuntis ako eh. Hindi, alam mo, sorry Hindi naman yun ang problem eh. Hindi yung kumubuntis ka. Ang problema doon, nagtataksil ka after ka mapatawad. Opo, yun po yun. It's not about, natural, nakikipagtalik ka, there's a possibility that you'll get pregnant. Kung kailan huli na po, parang kung kailan tapos na, willing na po ako i-accept lahat. Hindi ka willing i-accept. Let's not sugarcoat things here. I mean, I know that nagsisisi ka. I get that. I feel that from you. I hear you. Pero hindi ka willing magbago nun. You were saving yourself because you were being hurt dun sa ka-live-in mo. You were saving yourself. What was convenient to you is to go back to your husband. And yet, Opo. you continued seeing the guy. Opo, kasi mahal ko po talaga yung gaya hanggang ngayon po. Mahal na mahal ko po talaga. So, hindi mo mahal yung mister mo? Hindi ko po alam. Ba't ka na andyan? I mean, set him free. Naawa po ako sa mga anak ko eh. No, it should... I'm sorry. It should not be the reason why you stay with someone. Pati po sa pamilya ko, sa magulang ko. Halos itakwil na po nila ako, isumpa na nila ako sa ginawa ko. Actually, parents ko po alam din, tutol din po sila. Parang sinuportahan din po nila ako na magpa-abort. Kasi nga po ayaw nila doon sa lalaki. Dahil nga po sa ginagawa sa akin. Bakit tayo magkausap ngayon? Hindi ko po kasi alam kung ano pong dapat kong gawin. Nga po, hanggang ngayon po, dala-dala ng konsensya ko yung nangyari sa akin sa buhay ko. Mm-hmm. What do you wanna ask me? Kung dapat ko po bang i-let go na yung pamilya ko. Not Kung the kaya family. nandito na po ako. Not the family, but your husband. But tell him everything. Ayoko po siya masaktan. Ilang beses ko na po siya sinaktan. Wala nang bago doon. Huwag natin lokohin Naawa na po ako sa kanya. That's not true. Ginagawa naman po niya lahat. You just don't wanna be wrong. You tell him exactly. Hindi po siya ng babae. Hindi po ako sinaktan. Hindi ako minura. Sa 16 years po dami pagsasama. You tell him exactly what you told me tonight. Parang hindi ko po kaya. Well, it's the only thing I can give you. Kasi okay na po ngayon eh. No, it's Tapos not okay. aalis po ako. I'll tell you, Tapos pupunta po sa kapatid ko sa abroad para doon po ako makapagsimula. I'll tell you something. Patulungan ko po yung asawa ko. Ready? Opo. Okay. I want you to remember these words I'm going to tell you. All right? Ready ka? Opo. To keep your husband in your life and make him believe that there's something more other than petty or other than, ayokong gamitin yung title lang siya, pero that's the only thing I can come up with na.
petty kind of love. No? Is the same thing as not loving him. Opo. Pareho lang yun. Kahit anong mangyari dito sa kwento mo, one thing remains to be true. There's no part of you that can commit to your husband because you don't love him enough to be honest sa kanya. And bilang isang asawa na kaya kang patawarin, ano man ang nagawa mo, Lisa, he deserves to know the truth. He deserves that. You owe that to him. Opo. You owe that to him. You owe it to him that you tell him exactly what he deserves to know. Deserve niya yun. Kasi nandito na po ako eh. Well, Parang bumabawi na po ako sa kanila. Nagawa ko na po. But you said you don't know if you love him and you love another guy. Pinipilit ko naman pong ibalik. I'm sorry. Ko sa kanya. That's not the point eh. Sa puntong ito, bilang kaibigan mo, I am no longer in the business of saving yung relationship niya mag-asawa. It's ruined far beyond repair. Alam mo yan. This is beyond repair. Alam natin yan. Now, ano goal ko bilang kaibigan mo? You wanna know the truth? My goal is that finally you become truthful to yourself. That you find your own niche under the sun. That finally you get to discover what is it that you really want with your life. What do you want to do with this lifetime? You have to find your purpose as a person. Bakit ko ito sinasabi? For crying out loud, you are 32, Lisa. 32 ka na. Tama? Opo. And you are yet to know what makes you happy. Kahit po mali. I do not know what's wrong and right sa paningin mo. I do not know how to answer your question. Pinipilit ko pong itama yung pagkakamali ko ngayon. Well, lying to yourself will not make it right. How old is your husband? 39 po. He deserves to be taken care by a girl, by a woman who knows his value. You are not that woman. You're just there for convenience. Alam mo yan. I don't also recommend that you go back to the guy. Opo. That guy was just able to fulfill some sexual tension in your life. That's about it. If there's a chance for you to go abroad, then go ahead and find your niche under the sun.
find your purpose elsewhere. If one day you realize that, oh my God, mahal ko pala yung mister ko, then maybe. But now, maliwanag di mo siya mahal. Actually, 2 beses po akong nakipag-live-in. Pangalawang beses na po 'to. Alam niya rin po yung pinatawad din niya po ako. Hindi mo siya mahal kung ganyan ginagawa mo sa kanya. Tapos parang siya pa po yung bumabawi sa akin eh. Yung mga dati pong namin Hindi na lang yun eh. Pakikipag-live-in mo, maliit na bagay yung kasi kahit paano hindi ko sinasabing tama, pero kahit paano maintindihan mo kasi nagmahal ka ng iba. Pero you made a living out of having sex with another people. Opo. Tinanggap niya po ako ng paulit-ulit. Ano na? Tinanggap niya rin po ako, pa rin po ako ng paulit-ulit. Yeah. Kahit ganun po yung ginawa ko sa kanya. Yung part na yun, in that process, you've completely lost any amount of respect you had for him. Tama? Mhm. Go somewhere. Asan yung sister mo? Kamo? UAE po. Go there. Paris na din po ako. Maybe that's the best that can happen right now. Ayusin ko po muna yung sarili ko. That's the number one task. Kasi hindi ko po alam kung maaayos. May maaayos pa po ba sa akin? Of course. I want you to listen to me carefully. Somehow, I don't have much advice for you. Other than find your niche under the sun. Don't go back to yung lalaki na kalivin mo. But more so, I have a wish for you. Ready? And this is coming from the heart of a friend. It's my belief, Lisa, that in our lifetimes, in your lifetime, we all have our own time frames of discovering what makes this journey we call life worthwhile. Maybe in your story, maybe you just had to be so wrong to finally kickstart trying to find your purpose. But it's starting. At least it's starting. Bilang kaibigan mo, this is what I wish for you. I wish that you get to find what makes your life meaningful. Not as a mother, not as a husband, not as a wife to your husband, not as a girlfriend dun sa kabit mo, not as an escort to all your clients. No, not those. As a person. Just as a person. What is it that makes you happy? No matter how long the journey it would take for you to find that out, kailangan mo nang umpisahan yun. If in the process, your husband will fall in love with another girl,
so be it. And if in the process you get to meet another guy who's going to accept you for who you were and who you are, then so be it. And I hope in that process, if you can, you forgive yourself for having been terminating or having terminated the life of your baby. Babies, to be exact. I can only imagine how heavy and burdensome that is for you to feel now. Pero bawasan mo ng konti yung bigat. Tell your husband exactly what you told me tonight. Kailan ka alis? Ha? Po, Kailan ka alis? June po. Oh well. Make a wise use of your time spending it with your kids. Nagusugal ka pa ba? Hindi na po. Good. I-stop ko na po. Tumatanggap ka ba ng clients pa? Po, Nagtatanggap ka ba ng clients? hindi na po. Okay, good. Simula po yun na po yung last. Yung nakalibin ko po na. Hindi ko alam Lisa, kung sa buhay ba natin, dapat ba dumaan tayo sa mga ganitong klaseng pagsubok bago ma-realize natin yung dapat natin gawin sa buhay? Or maybe it's just me trying to romanticize that, yes, baka nga kailangan mong dumaan para matuto. Ang tanga-tanga pakinggan, pero sige na. Maniwala na lang tayo doon para matuto ka lang. Ang dami ko na pong kasalanan. Never too late. You're right. Hindi ko alam paano ulit ako makakabangon. I don't know either. You have to go through it. You have to go through it. Ayoko po kasi sasaktan. Sobra-sobra na po yung ginagawa ko. That's a little bit hypocrite to say na ayaw mo siyang Parang saktan. gusto ko po ilihim na lang. No. Alam mo, huwag ka na magtira. Huwag ka na magtira. Huwag ka na magtira. Ilatag mo na lahat. Dapat mo kailangan ilatag. You owe that to him. Kasi baka hindi lang po din siya yung mawala sa pati yung mga anak ko. Well, Yun po yung iniisip ko kasi galit na po sila sa akin. There are consequences to stupid actions. There's no version of this conversation that I'm going to say yes to that.
Ang hirap. Ang hirap. Wala, ginawa mo eh. Huwag mo reklamo ang mahirap yan. Halos hindi po ako nakakatulog gabi-gabi. No one would care. Walang maawa Pinapatay po sa'yo. ako ng konsensya. O, as you should be. Who cares? Ginawa mo yan eh. That's the price. Play stupid games, win stupid prize. You owe that to the husband. Mawawala na naman po sa akin lahat. Alam mo, Lisa, wag mong hayaan ngayong gabi na matatapos yung kwentuhan natin. Naniniwala kaming selfish ka pa rin hanggang ngayon. Na sarili mo pa rin iniintindi mo. Kasi kanina paiyak-iyak ka pa dyan. "Ay, grabe po. No, sobrang sama ko po." Pero hanggang ngayon selfish ka pa din. You're still doing what's convenient to you. Sarili mo lang iniintindi. Mamawala po sa akin lahat. Ano, walang consequences yung mga ginawa mo? Talaga? Really? You tell your husband exactly what I learned tonight. Siguro po bago ako umalis, aminin ko sa kanya na No. Do it tomorrow. Do it tomorrow. Do it as soon as possible. Patunayan mo naman sa sarili mo, wag na sa amin, na for once, kaya mong hindi maging madamot. Baka naman. subukan ko po. No, you're going to promise that to me. You are going to promise that to me. Make a promise to me. Let's have a covenant.
Come on. Do it tomorrow. Maybe Sunday. Huwag mo nang idahilan yung baka masaktan ko po siya. Wala nang bago doon. Alam mo yan. Nasisira na naman po yung pamilya ko. Hindi pa kayo naaayos. Nagpapanggap ka pa lang din. Tigilan mo yung drama na yan. Lisa, walang tong version na may concern kami sa mga bagay na natatakot ka mawala sa'yo. Walang may concern dyan. If you get hurt in the process, so be it. Okay? Po. Tell your husband as soon as possible. Kailan kayo huli nagkita ng kabit mo? Actually, nag-uusap pa rin po kami. See? Kaya ayaw mo sabihin sa mister mo kasi tatanungin niya kung kausap mo pa rin. At why? Parang last time po na sobrang hindi ko na kaya kasi miss ko po yung lalaki. Umiyak po ako doon sa asawa ko na parang inamin ko sa kanya na bigla po ako eh. Sinabi ko na miss ko na yung lalaki. Tell your husband. Alam mo, Lisa, at some point, hopeful ako sa'yo, pero unti-unti nagbabanish yun. Makasarili ka pala. Actually, meron pa po akong ginawa sa kanya. Nung bago po ako makipagbalikan sa kanya, may nabasa po ako dun sa asawa ko na may nililigawan na po siya. Tapos, sinat ko po yung mga babae, pinagmumura ko. Sinabi ko po na i-report ko sa trabaho. Sabi po ng asawa ko, at least kung susugal man ako ulit, hindi na ulit sa'yo. Pero, tinigilan niya po yung babae para sa akin, para maayos po kami. And he deserves to know exactly what he's getting back. Inalis niyo po yung babae sa kanya. Binalak niya. Para lang maging maayos kami ulit. Kasi nga po, nakikipagbalikan ako sa kanya. Nalaman ko po na may nililigawan siya sa trabaho. Nakita ko po yung mga conversation nila na sa 16 years po na pagsasama namin, hindi siya naging ganun sa akin. Para po ako nag-trigger. Pinagmumura ko po You yung babae. were not in the position to even make a complaint about that. I don't want to hear it. Opo. Tonight I have one goal. That is to make you promise me that you're going to tell him exactly what you told me tonight. I'll stop right there. Do you know how disappointing it is to listen to your story? Do you know how disappointing it is to listen to you and lie to me?
Paiyak-iyak ka pa, Lisa. Pero hanggang ngayon pala, kausap mo yung kabit mo. Just tell your husband. Kung papalayasin ka niya, good luck sa'yo. That is the only sensible piece of advice I can give you. Tell your husband. He deserves to know. Paano po, Papa Jack, kung tanggapin niya ako ulit? Kung malaman niya po yung totoo. Hindi mo naman siya mahal eh. Why? Bakit ba parang transactional lang sa'yo ito? Why are you keeping him just because it's convenient to you? Kasi po gusto ko pong makabawi. Kahit sa hindi mga mo siya anak ko. mahal, kahit sinabi mo sa akin na ang mahal mo yung kabit mo? You expect me to tell you na okay lang, sige, ayusin mo na lang. And after lying, after cheating your husband, after lying to him, you wanna pretend to him? God. Really? Totoo ba? Kailan ka titigil maging sinungaling? Kailan ka titigil na maging makasarili? Is there even a version of you who wants to be at least honest? So gusto mo marinig sa akin, paano pag tinanggap mo niya kahit narinig ko na hindi mo siya mahal at mahal mo yung kabit mo? You expect me to tell you na okay lang ayusin mo ganon? Do you think it makes any difference na na dahil tinanggap ka niya, hindi mo siya niloloko? Oh my God, really? Pero sinusubukan ko naman po ibalik It's yung dati. not about that. You cannot make an experiment only because it's convenient to you habang yung asawa mo nauubos na siya bilang tao. For crying out loud, Lisa, for God's sake naman. For once. Hindi naman sarili mo yung iniintindi mo sana. Ilang taon mo na niloko yung mister mo, tayo mo na nakatalik. Nagkaroon ka pa ng kabit. Sarili mo pa rin iniintindi mo? Are you even for real? Bilis ka sa June. Go. Kung alis ka ng wasak, kung papalayasin ka tomorrow, pag naamin mo, so be it. Umalis ka dyan. Kapag tinatawad ka, hindi mo mahal, umalis ka pa rin dahil hindi mo naman siya mahal. Kinikip mo lang siya kasi convenient sa'yo. Ayoko sana pag-usapan, tapos pag-usapan natin, do you know how it feels for a man to be cheated many times like what you did? Do you even realize what you took from him? Ayoko sanang pag-usapan to kasi magiging gender bias ako, but let me tell you. Do you have any idea what you took from him?
pagkalalaki at pagkatao, and yet you still wanna use him? Kasi convenient sa'yo? I mean, really? Anong parte nito, Lisa, ang kaya mong unahin naman yung ibang tao na sinaktan mo at pinagsinungalingan ng mahabang panahon? Sarili mo pa rin ang iintindihin natin? Kasi baka mawalan ka? Kasi komportable ka na dyan? Kasi baka kaya ka naman tanggap kahit di mo mahal? Really? Pinipilit ko naman po eh. Hindi mo kailangan pilitin. Just stop pretending for once. Gusto ko maniwala nagsisisi ka pero hindi pala. I mean, don't make me believe that you are that hopeless. Di ka nakalibadbaran? Ibil ko pero kausap mo yung kabit mo? Pinagsabi mo pinipilit mo. Kausap mo pa rin yung kabit mo. This is just so wrong in many levels. That's the first task. You tell him exactly what you told me tonight. Ang tagal na panahon na sinungaling ka sa mister mo. Ang tagal na panahon ka nang niloloko mo siya. Kung kukwentahin ko, nag-umpisa ka makipagtalik sa maraming lalaki. 2021. Tama? Ano po? For 2 years, I asked you countless men? Yes po. Pinatawad ka niya, hindi ka na kontento, nabuntis ka niya. Siya po tatay, okay, sige, sabi mo eh. Bumalik ka ulit, nagkaroon ka ng kabit. Tinanggap ka pa rin. Kung sinasaktan ka, he was there, he saved you. Ano na lang ang pwede mo isukli? Magpakatotoo ka, anong ginawa mo? Hanggang ngayon, kausap mo pa rin yung kabit mo. And you wanna appeal to my conscience? At sasabihin mo na, napapagtanggapin ako. So it makes it okay? Wala na rin naman po akong balak na balikan yung lalaki. That's not the point. Hindi mo nga mahal yung mister mo. Ano, ikaw lang may pangangailangan? Hindi mo niya deserve? Na ba may pwede magmahal sa kanyang hindi kasi sinungaling mo? Hindi mo niya deserve na matagpuan siya ng babaeng mag-aalaga sa kanya nang hindi siya niloloko every time nakatingin sa mata? Ano po ang buhay niya? Yun na lang ang mapapala niya? Sinungaling na kagaya mo? Puro sarili mo iniintindi mo eh.
let him go. But first, tell him everything. Kasi po, nandito na ako. Tama nga, selfish ka nga. You are one lying selfish woman. I'm just a friend here. I'm not an enforcer here. I cannot force you to do something that you wouldn't do for yourself. Siguro rin po kasi sila kaya mo wala sa akin. Kaya mo yan. You've done it many times. Kaya mo yan. That's a lie. Parang ngayon pa po ba kung kailang sinisimulan ko na po bumawi sa kanila. Bumawi in what sense? Ang plastic mo nga bumawi. May kausap kang kabit. Nagsisinungaling ka sa mister mo. Anong bawi? Anong pinagkasabi mong bawi? Ano asan yung bawi dyan? Until na nagsisinungaling ka. Ano ka ba? Nagkamustaan lang po kami nun. Still! Tama pa rin ba yun? Tama bang hindi alam na mister? Tama bang hindi alam na mister mo na nabuntis ka ng ibang lalaki habang kayo ulit at tinanggap ka niya after mo siyang lokohin? Tama pa rin ba yun? Wala kang ibang, lahat may alibay ka. Nagkamustahan lang kami and that makes it okay? God, Lisa. Actually, chinat niya rin po yung nung lalaki, yung kapatid ng asawa ko, nalaman po na nag-uusap pa at nagkikita pa rin po kami. Kasi gusto pong alamin ng lalaki kung kami pa nung asawa ko. Sabi ko po, hindi na. See? Cheater. Inamin ko po sa kanya na once nakita po kami. And you lied again. You take credit for one thing you told out of the 10 lies that you made. Tapos ang sabi po sa akin ng asawa ko, paano kung siya yung pipiliin mo? Handa naman daw po siya, hindi na daw papabayaan yung mga anak namin. Lisa, sa point na ito, I'll just stop. I will not negotiate with you. I will not negotiate with you the advice I gave you. I will not have a dialogue with you. Kaibigan mo ako. As your friend, Opo. I can only be honest sa iyo. Opo, naiintindihan ko naman po. Shut up. I don't want to romanticize you being a liar, you being a cheater, you being a pretentious wife to your husband. Not at any point. We're going to romanticize that tonight. Bilang kaibigan mo, I can only wish that you find your true meaning and purpose of your existence. When you leave the Philippines on June, I hope you find that. New friends, new environment, new people. Huwag mo kalilimutan maging nanay sa mga anak mo kahit tawag-tawag lang. But I hope you find exactly what makes this life to you at least more meaningful than how it was. Tell your husband exactly what you told me tonight. Lahat ng ginawa mo.
He deserves that. You owe that to him. Okay? Opo. Thank you very much for having this conversation with me. Thank you. I want to talk to you soon when things are better. Opo. Thank you.